Isang magandang isla ang Taiwan at kinikilalang ligtas na bansa sa buong mundo, nakatuon sa pagtatag ng maayos na lipunan. Pinapaunlad ang mga masunurin sa batas, magkaroon ng malusog at ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho. Saan ka man nanggaling, ikaw na nakatayo sa lupaing ito. Mamuhay ka sana ng mapayapa at masaya dahil naniniwala kaming magkakapagtrabaho ng mapayapa sa ligtas na bansa para mapayapang makapagtrabaho at masayang makapamuhay sa Taiwan. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo ang mga karapatan ng mga foreign workers sa Taiwan. Napaka-importante nito at makakaapekto ito sa trabaho. Panoorin ng mabuti. Welcome sa Taiwan! Kung baguhan ka sa Taiwan, siguro medyo kinakabahan ka at hindi mo alam kung saan ka pupunta. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita sa unang hakbang sa pagtatrabaho sa Taiwan. Pagdating sa Taiwan, hindi lang trabaho ang inyong aalamin. Marami ka pang dapat pagdaanan na inspeksyon at magsabit ng papeles. Minsan may makakaligtaang bagay dahil hindi napansin. Kung ikaw ay isang migrant worker sa industriya o hindi ka bilang sa mga pumasok sa one-stop entry orientation, pagdating mo sa Taiwan ay kailangan mong umattend sa isang orientation tungkol sa mga batas na isinagawa ng Airport Migrant Worker Service Station. Para naman sa bagong hire na migrant worker, pagpasok ng January 1, 2023, ihahatid ng service staff ang bagong dating sa Taiwan na domestic workers sa Foreign Worker One-Stop Service Center para sa 3 araw na orientasyon. Sa 3 araw, 8 oras ang orientation para maunawaan ang kultura ng Taiwan. Ipaalam ang mga regulasyon ukol sa kalinisan at kalusugan, ipromote ang kaligtasan at pag-iwas sa aksidente sa trabaho, at garantiya ng mga batas, employment at karapatan sa trabaho. Habang nasa orientation, nag-assign ng mga translators ang center. Walang pahinga ang center. Mayroon ding mga pasilidad para sa pagsamba, silid-libangan at libreng internet para maayos na makapag-aral ang mga workers habang nasa center. Pagkatapos ng orientation, pwedeng maghintay sa reception area ang domestic worker at hintayin ang sundo. Huwag mag-alala na hindi kayo mahanap. Pwedeng mag-apply ang amo sa Foreign Workers One-Stop Service Center ng 5 bagay na kailangan pagpasok sa bansa. Ang employment permit, ARC, occupational accidental insurance, national health insurance at life care notification. Tandaang mabuti, pagdating mo sa Taiwan, kinakailangan kang ipamedical ng iyong employer sa itinalagang ospital sa loob ng 3 araw. Kung magkaproblema ka sa Taiwan habang nagtatrabaho, libreng tumawag sa 24 oras na 1955 Consultation Complaint Hotline. Nagbibigay ng serbisyo sa konsultasyon sa iba't ibang salin. May Chinese, Thai, Indonesian, Vietnamese at English. Alamin ang mga kinakailangang paghahanda bago magsimula sa trabaho upang maging mas magaan ang iyong trabaho. Welcome po sa Taiwan! Para sa kaligtasan sa trabaho at karapatan ng worker, nagpatupad ang Taiwan ng mga batas para sa proteksyon ng karapatan ng mga mamamayan. Parehong karapatan ang ibinibigay sa foreign worker na nagtatrabaho sa Taiwan.
Kaya dapat ding sumunod sa mga patakaran ng mga workers para sa kaayusan. Kapag baguhan ng foreign workers sa Taiwan, dahil hindi siya pamilyar sa mga batas, kaya madaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Para maiwasan ang hindi kasiyasiyang bagay sa trabaho, tingnan natin ang mga karaniwang problemang kinakaharap ng mga foreign workers sa trabaho. Saan mo gustong pumunta pagdating mo sa Taiwan? Hindi ko alam po. Oo nga pala, tulungan kitang magtago ng mga dokumento mo. Pwede ba talaga? Sa Taiwan, hindi pinapayagan ng mga employer o broker na illegal na panghawakan ang iyong pasaporte. Mga personal mong pag-aari ang pasaporte, ARC at bankbook. At hindi pwedeng kunin ng amo o broker ng basta-basta. Okay lang po, ma'am. Ako na lang po ang magtatago. Ako na lang ang magtago para madali kang makapag-apply ng mga dokumento. Kapag kinuha ng amo ang dokumento mo at ayaw ibalik, tawagan ng broker at humingi ng tulong. O tumawag sa 1955 Labor Consultation and Complaint Hotline para ireklamo at iimbestigahan ng kinaukulang opisina. Bukod sa pamamahala ng dokumento, dapat ding bigyang pansin ng foreign worker ang validity ng kanyang dokumento. Una, kung may pagbabago sa iyong pasaporte, sabihan ka agad ang amo o broker para mag-apply sa immigration ng pagbabago ng impormasyon. Pangalawa, ang validity period ng ARC, pwede nang magpa-extend ng ARC 3 buwan bago ito mag-expire. At dapat ding bigyang pansin kung tama ang nakasulat na layunin at tirahan sa ARC. Dapat pareho ang pangalan ng iyong amo sa employment permit at siya din ang kumuha sa iyo. Hindi pwedeng basta-bastang magpalit ng amo o ng trabaho ang foreign worker nang walang pahintulot mula sa Ministry of Labor. Labag din sa batas kapag pinagtrabaho ka ng iyong amo sa ibang tao o sa lugar na hindi sakop ng iyong permit. Mag-report sa amo o sa broker o tumawag sa 1955 Labor Consultation Complaint Hotline. Poka, halika dito. Boss, Isang buwan ka na ba dito? Sanay ka na ba? okay lang. Salamat sa iyong pagsusumikap. Trinabaho ninyo mabuti ang proyektong ito. Magaling. Halika, ito ang sweldo mo at payslip para sa buwang ito. Sahot. Tingnan mo ang sweldo. Nakasulat lahat sa Chinese. Paano ko ito maintindihan? Ayon sa mga regulasyon, dapat Chinese at nasa sariling wika ng foreign worker ang payslip. Dapat malinaw ang payslip, ang items sa pagkalkula ng sahod, ang suma total, mga kinaltas, mga withholding fees at iba pa. Ibibigay sa iyo para pirmahan at itago. Kung Chinese lang o may hindi malinaw sa payslip, ilapit sa amo o sa broker. Boss, may tanong ako. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Paka, pasensya ka na. Bigyan kita ng payslip sa iyong sariling wika. Ipaliwanag ko sa iyo, kaya ito ang makukuha mong halaga. Malinaw na ba? Boss, naiintindihan ko. Pero bakit ang dami mong kinaltas? Di bale ito. Kabilang ang National Health Insurance Fee, Labor Insurance Fee, Tax Board and Lodging at Welfare Fee.
mga pinapakaltas alinsunod sa utos ng korte o ng Administrative Executive Office at iba pa. Ayon sa batas, ito ang mga pwedeng ikaltas sa sahod. Ayon pa sa batas, hindi pwedeng i-withhold ng amo ang income tax ng caretaker o domestic helper. Kapag nakita mo ang broker's fee, bayad sa lending, ARC fee, medical fee at iba pang hindi malinaw na kaltas sa payslip, sabihan ng amo o broker, dapat ang foreign worker ang magbabayad ng mga ito at hindi pwedeng ikaltas mula sa payslip. Dapat tugma ang nakasulat sa payslip at ang sweldo batay sa regulasyon. Labag sa batas ang hindi magbigay ng tamang sahod. Kung nasa manufacturing, construction, nursing home at isa kang seaman o sa iba pang industriya na napapailalim sa Taiwan Labor Standard Law, hindi pwedeng mas mababa ang sasahurin sa basic salary na itinakda ng Taiwan. Kung nagtatrabaho ka bilang domestic helper o caretaker, isa kang pambahay na foreign worker. Pwede ninyong pag-usapan ng iyong amo ang basic salary pero hindi pwedeng mas bababa sa 20,000 NT dollars. Siguraduhin tama ang sweldo bago pumirma ng payslip. Hati, may apurahang order ang kumpanya itong linggo at nangangailangan ng tulong. Pwede ka ba sa weekend? Boss, pwede ako sa holiday. Pwede akong tumulong. Okay, ipapaubaya ako sa iyo sa darating holiday. Bakit mo hiniling na mag-overtime? Hindi ba madadagdagan ang trabaho mo? May bayad ang overtime sa trabaho. Gusto kong kumita ng mas marami pera. Mapapanatiling malusog ang katawan at pag-iisip at mas epektibo sa trabaho kung may sapat na pahinga. Kaya maigpit ang patakaran ng Taiwan sa haba ng oras ng trabaho. Tingnan natin ang mga regulasyon sa oras ng trabaho, bakasyon at overtime. Una, tingnan natin ang oras ng trabaho. Kung nagtatrabaho ka sa manufacturing, construction, nursing home at isa kang seaman o sa iba pang industriya na napapailalim sa Taiwan Labor Standard Law, hindi ka pwedeng magtrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw at 40 oras sa isang linggo. Maliban na kung may flexible adjustment sa oras ng trabaho ang industriyang pinasukan ng foreign worker at may pahintulot ng Ministry of Labor. Kung nagtatrabaho ka bilang domestic helper o caretaker sa bahay, isa kang pambahay na foreign worker dahil ang isang pambahay na foreign worker ay dapat mag-alaga ng may sakit o ng matanda sa mahabang oras. Ang mga oras ng trabaho ay depende sa employment contract na nilagdaan mo at ng iyong amo. Ganon, may bayad din ang overtime. Mag-overtime ako linggo-linggo. Pwede ba? Gusto ko magkaroon ng maraming pera. Pwede ba? Hindi pwede. Bakit? May natatanging regulasyon ang Taiwan sa bilang ng araw ng bakasyon. May 2 araw ng pahinga sa 7 araw ng trabaho ang industriyang napapailalim sa Taiwan Labor Standard Law, kung saan ang isang araw ay holiday at isang araw ay araw ng pahinga. Hindi pinapayagan na magtrabaho tuwing holiday, maliban kung may natural na sakuna, aksidente, emerhensiya at iba pa. Pwedeng magtrabaho sa araw ng pahinga kung payag ang worker. Kung matagal ka nang nagtatrabaho sa iisang kumpanya, mas maraming vacation leave. Madalas pinapaubos ang vacation leave sa loob ng taong yon. Sa katapusan ng taon o kapag natapos ang employment permit, ang hindi nagamit na vacation leave ay maaaring gawing sahod para sa worker. Tungkol naman sa holiday para sa mga pambahay na foreign worker, based sa employment contract, may 1 araw na pahinga bawat 7 araw. May 7 araw din na vacation leave kapag natapos ang 1 taong serbisyo. Kung hindi ito naubos at natapos na ang employment contract, dapat gawin itong sahod para sa worker.
Panghuli, tingnan natin kung paano kinakalkula ang bayad sa overtime. May dalawang uri ng pagkalkula ng overtime para sa industriyang napapailalim sa Taiwan Labor Standard Law. Kung hindi lumagpas ng 2 oras ang overtime, ang rate ay base per ora ng pang-araw-araw na sweldo at karagdagang 1/3 o masigit pa. Sa hihigit ng 2 oras, ang rate ay base per ora ng pang-araw-araw na sweldo at karagdagang 2/3 at higit pa. Para naman sa pambahay na foreign worker na nag-overtime sa holiday, ang halaga ng overtime para sa bawat araw ay kinakalkula sa pamamagitan ng buwanang sweldo na pinaghati sa 30. Halimbawa, kung ang buwanang sweldo ay 20,000, hinati ang 20,000 sa 30 araw. Kaya 667 ang overtime pay bawat araw. Paka, anong nangyari sa paa mo? Wala naman to, boss. Ayo, nasugatan ka. Okay lang po. Kailangan mong magpatingin kaagad sa doktor. Okay. Kung hindi, baka lumala. Kailangan mong magpatingin. Pero napakamahal magpatingin sa doktor. Huwag mag-alala kung magkasakit o masugatan habang nagtatrabaho sa Taiwan dahil inaplayan ka ng kumpanya ng labor insurance, occupational disaster insurance at national health insurance sa unang araw mo sa trabaho. Panahon na para gumana ang mga insurance. Sa unang araw ng worker, dapat inaplayan siya ng occupational accident insurance ng amo. Kung lagpas 5 ang empleyado o kaya nagtatrabaho sa isang fishing company, dapat applyan ng worker ng labor insurance. Para sa mga workers na kasali sa labor insurance, may porsyento sa bayarin na worker ang magbabayad. Kaya kakaltasin ng amo ang labor insurance fee at health insurance fee mula sa buwanang sweldo ng worker. Sagot ng amo ang kabayaran sa occupational disaster insurance fee. Pwedeng makita ang mga kaltas sa payslip. Para sa mga pambahay na foreign worker, hindi kayo napapailalim sa labor insurance. Pero a-applyan ka pa rin ng iyong amo ng occupational disaster insurance, national health insurance at commercial accidental insurance sa mga maaaring mangyari sa worker na nagbubuntis, nasugatan o nagkasakit, may kapansanan, kamatayan o pagkamatay ng miyembro ng kanilang pamilya, pagreretiro at iba pa, o kapag naaksidente sa trabaho at kailangang ipagamot, hindi makapagtrabaho, may kapansanan, namatay o nawala. Ang labor insurance at occupational disaster insurance ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo para mapagaan ang pasanin ng worker. Upang maprotektahan ng kalusugan ng worker at ng workforce, pinag-isa ng Ministry of Labor ang mga serbisyo mula sa occupational disaster na medical function and social rehabilitation, rekonstruksyon sa trabaho at iba pa. Pinag-isa ang serbisyo at resources upang mabigyan ng kumpletong serbisyo ang worker. Itinatag sa Taipei, Norte, Central, South, Gaoping, Eastern District at iba pang mga rehiyon ang mga dalubhasang ospital at network para sa pagsusuri at paggamot ng mga naaaksidente sa trabaho para matamasa ng mga workers sa buong Taiwan ang mas maginhawang serbisyo. Bukod sa labor insurance at occupational disaster insurance, isa pa ang national health insurance. Kung isa kang foreign worker sa Taiwan na may ARC, dapat kang applyan ng amo mo ng health insurance mula sa unang araw ng iyong pagdating. Kung isa kang foreign worker sa Taiwan na may ARC, dapat kang applyan ng amo mo ng health insurance mula sa unang araw ng iyong pagdating. Makakakuha ka ng isang health card. Matatamasa mo ang mga karapatan pang medikal, basta't nagbabayad ka ng buwanang insurance fee sa oras. Tandaan, personal mo ding gamit ang health card. Itago ng maayos at huwag ibigay sa iba. Magpatingin sa doktor? Oo, kailangan mong magpatingin sa doktor at alagaan mabuti ang iyong sarili. Siya nga pala, 6 na buwan ka nang nagtatrabaho. Naka-schedule na dalhin ka para magpa-medical. May medical ako sa ika-6 na buwan. Tama. Okay. Panatiliin ng mabuting trabaho. Salamat po. Dapat magpatingin sa doktor. Opo. Patingin sa doktor.
Patingin sa doktor. Patingin sa doktor. Patingin sa doktor. Para sa lahat ng foreign worker na nagtatrabaho sa Taiwan, simula sa petsa ng iyong employment permit, kung umabot ka ng ika-6, ika-18 at ika-30 buwan ng pagtatrabaho, dapat ipaschedule ka ng amo na magpa-medical sa loob ng bago at matapos ang 30 araw. Kung pasado ang iyong regular medical, hindi na kailangang ipaalam pa ng iyong employer sa local na health department. Pero kung hindi pasado ang regular medical check-up mo o hindi ma-diagnose, kinakailangan mo ng karagdagang pagsusuri. Yun din, ang iyong employer ay kailangang magpadala ng re-examination diagnosis certificate sa local na ahensya ng kalusugan para sa talaan sa loob ng 15 araw. Kung matapos ang kontrata mo at ikaw ay kukunin ulit o lilipat ng ibang employer, kailangan mo ring magpa-medical ayon sa regulasyon. Ang employer ay dapat mag-ayos ng iyong regular na medical sa ika-6 na buwan, 18 buwan, 30 buwan ng iyong trabaho sa loob ng bago o matapos ang 1 buwan. Importante, habang nagme-medical at nasuri na may bulate o kailangang magpa-remedical, dapat uminom ng gamot sa oras. Huwag na huwag mong gamitin ang hindi mo specimen para hindi magkamali at maantala ang paggamot. Kung lumabas ang resulta ng pagsusuri at may natuklasang problema sa iyong kalusugan, agad na magpagamot. Ngayon, tingnan natin kung anong mga sakit ang maaaring gamutin sa Taiwan. Kung nalaman sa resulta ng medical na mayroon kang TB, tuberculosis, pleurisy o leprosy, pwede kang mag-apply at manatili sa Taiwan para magpagamot. Pag natanggap ng amo ang medical certificate na kinukumpirma na may TB o leprosy, pwede siyang mag-submit ng medical certificate at ng consent form for employed foreigners to accept arrangements from health units sa health department sa loob ng 15 araw para mag-apply na mananatili ka sa Taiwan habang nagpapagamot. Pagkatapos ma-diagnose ang mga sakit na nabanggit sa itaas, mag-apply agad para magpagamot sa Taiwan at regular na uminom ng gamot. Kung nakikipagtulungan ka sa mga akbang ng opisina ng kalusugan para maiwasan ang epidemya, maaari kang magpatuloy na magtrabaho sa Taiwan. Pero kung hindi ka nakikipagtulungan o ma-diagnose na may multi-drug resistant tuberculosis, hindi ka pasado at makakansela ang employment permit mo at kailangan ka umuwi para magpagamot at hindi ka na makakabalik pa sa Taiwan. Paborito ito ng asawa mo. Tsokolate. Bilhin mo na lahat. Gusto mo bang bilhin ito o ito? Mukhang okay rin to. Gusto ko to. Hati, ano nangyari? Ay, pinapabalik ako ni amo sa trabaho. Dati na ako nagsabi sa kanya pero hindi siya nakinig at pinagalitan pa ako. Bakit naman ganyan? Ako, wala na akong magagawa. Babalik na lang ako sa trabaho. Kabilang sa mga pinakakaraniwang labor dispute na nararanasan ng mga foreign workers ay ang mga sumusunod. Kinumpiska ng amo ang cellphone at mga personal na gamit ng worker. Binastos ang relihiyon, mga regulasyon sa pagkain, hindi sapat ang binibigay na oras ng pahinga. Hindi pinayagan mag-day off o taunang bakasyon para makauwi. Hindi buo ang pinapasahod, mga problema sa pagkalkula ng overtime pay at iba pa. Madalas na lumilitaw ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga bagay na kinakasangkutan ng mga broker. Maaaring sobra ang singil ng broker's fee. Hinahawakan ang sweldo o dokumento ng foreign worker sa ngalan nila nang walang pahintulot. Nangongolekta ng buwanang service fee nang hindi nagbibigay ng serbisyo o hindi tinutulungan ng foreign worker sa mga pag-aasikaso ng mga gawain at iba pa. Kung mayroong mga ganitong problema at nakipag-ugnayan na sa amo o sa broker at hindi pa rin naayos, tumawag sa 1955 Consultation Complaint Hotline para humingi ng tulong. Maraming wika ang hotline para malinaw na maipahayag ng mga foreign workers ang kanilang mga reklamo at maresolba. Bukod dito, maaari ka ring mag-apply sa labor dispute mediation sa local labor office o lungsod na kung saan ka nagtatrabaho. Sa panghuli, kung may mga reklamo pa rin bago bumalik sa iyong bansa, pwede kang maghain ng reklamo sa istasyon ng serbisyo ng paliparan na nakaset up sa Taoyuan at Kaohsiung International Airports.
Bukod sa tatlong nabanggit na complaint channels, may karapatan din ang foreign workers na mag-organisa at sumali sa mga union sa Taiwan. Pwede kang mag-apply sa workers union, may bayad para aprobahan ang membership, o kaya ay maging miyembro ng workers union. Maaari itong magbigay sa iyo ng mga konsultasyon at impormasyon at maprotektahan sa oras ng pangangailangan ng tulong. Oy, nandito ang broker para kolektahin ang broker's fee. O sige. Hi, maayos ba ang trabaho? Maayos naman po. Nakasanayan niyo na ba mabuhay rito? Sanay naman po. Sa pagkain? Okay naman po. Buti naman, nandito ako para kolektahin ang broker's fee ninyo. Salamat. Hati yung sayo. Hati, kulang pa ng 300. Bakit may dagdag na 300 yung akin? Naloko ba ako? Para sa mga foreign worker na nakarating ng Taiwan ng mag-isa, kadalasan ng broker ang kaibigan ng foreign worker na gumagabay sa kanya. Kung may anumang tanong o problema, tutulungan ng broker ang foreign worker. Kaya kailangang magbayad ng buwan ng broker's fee dahil sa serbisyong binibigay ng broker. Tingnan natin kung anong mga serbisyo ang nasasakupan ng broker's fee. Kasama ang mga sumusunod na serbisyo na ibinibigay ng broker. Ang pang-araw-araw na pangangalaga, mga pag-ayos ng pagpasok at pag-uwi ng bansa, mga pag-schedule ng medical, pag-abiso sa lokal na opisina ng kalusugan, ang mga resulta ng medical, konsultasyon, pagpapayo, pagsasalin at iba pa. Pakitandaan na kung dadalhin ang isang foreign worker sa ospital para sa medical o magpa-doktor, hindi nasaklaw ang iba pang bagay, magkakaroon ng karagdagang singil. Para maiwasan ang sobrang pagsingil ng broker, nagtakda ang Taiwan ng mahigpit na pamantayan para sa mga sinisingil ng broker para matiyak ang transparency at pagiging makatwiran. Ayon sa regulasyon, broker's fee lang ang pwedeng singilin ng local agency mula sa foreign worker. Hindi lalagpas ng 1,800 NT ang unang taon kada buwan. Sa ikalawang taon ay hindi lalagpas ng 1,700 NT kada buwan. At hindi lalagpas ng 1,500 sa ikatlong taon kada buwan. Tandaan, kung hindi mo pa nagagamit ang anumang serbisyo ng broker, hindi sila pwedeng maningil muna ng broker's fee ayon sa mga regulasyon. Pwedeng maningil kapag nagsimula ng gumamit ng serbisyo. Panghuli, ang mga inutang ng mga foreign workers upang makarating sa Taiwan ay dapat nakatala sa Foreign Entry Work Expenses and Wage Settlement Form at na-verify ng bansang pinanggalingan. Pinagbabawalan ang mga local agencies na tanggapin ang pagkakatiwala ng mga nagpautang para mangolekta sa ngalan ng mga nagpautang sa ibang bansa. Hello ate, kumusta kayo? Napaano na si tatay? Ani, mahina na ang katawan ni tatay at naiwan akong mag-isa na nagbabantay ng tindahan. Ani, gusto mo bang umuwi at magkasama tayong magnegosyo? Pero hindi pa tapos ang kontrata ko. Pwedeng kayang... Pwede kung dumating sa Taiwan para magtrabaho ang isang foreign worker at kahit hindi pa tapos ang kanyang contract at gusto niyang tapusin ito, may mga patakaran kailangang sundin. Una, sa pamamagitan ng mutual agreement, pwedeng ipawalang visa ang employment relationship. Pangalawa, sa loob ng 14 na araw, pagkatapos magkasundo ang magkabilang partido, dapat itong ipa-verify sa lokal na otoridad ng labor. Kukumpirmahin na kusang gustong umalis ng foreign worker at hindi ito pinilit mag-break ng contract at saka i-issuehan ng certificate. Para sa mga foreign worker na pumupunta ng Taiwan, limitado sa 3 taon sa bawat kontrata. Kung gusto mong magpare-contract,
bago matapos ang lumang kontrata. Kapag nagkasundo ang magkabilang panig, dapat mag-apply ng amo para sa renewal sa loob ng 2 hanggang 4 na buwan bago mag-expire ang employment permit. Kung magkasundo ang magkabilang panig na hindi mag-recontract pero gusto pa rin ng foreign worker na manatili sa Taiwan at magpalit ng employer, dapat ding mag-apply ang amo para sa finish transfer sa loob ng 2 hanggang 4 na buwan bago mag-expire ang employment permit. Para sa mga caretaker, kung namatay ang alaga mo, dapat sa loob ng 30 araw mag-apply ka agad sa Ministry of Labor ng pagpalit ng alaga o hayaan ang bagong amo na gustong kumuha sa iyo ang magproseso ng pagpapatuloy ng trabaho at iproseso ng paglipat mo. Ano alam mo ang pinakagusto ko sa'yo ay ang mabait at masayahin ka. Sa tuwing malungkot ako, lagi mo akong napapasaya. Ako din. Salamat at nandiyan ka. Nagluluto ka ng masasarap na pagkain para sa akin araw-araw. Salamat sa iyong pag-unawa at suporta. Naniniwala ako na magkasama tayong magkakaroon ng maligayang buhay at mahal kita. Oo nga. 2 taon na tayong kasal dito sa Taiwan. May plano ka bang magkaanak? Di ba mahilig ka sa bata? Pero natatakot ako na mawalan ako ng trabaho pag nabuntis ako. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo. Kung natuklasan mong buntis ka habang nagtatrabaho sa Taiwan, huwag kabahan. Ayon sa Gender Equality at Work Law ng Taiwan, hindi pwedeng basta-bastang tanggalin sa trabaho ang buntis na worker o pilitin kang umuwi sa iyong bansa. Medyo masakit ang paa ko. Ganoon ba? Gusto mo bang ipalit kita ng Pwede ba? ibang trabaho? Hindi magandang tumayo ng matagal kapag buntis. Ilipat kita ng trabaho, baka mas makakabuti sa'yo. Sanay ka na ba? Opo, salamat po. Sige, pagbutihin mo. Sa panahon ng pagbubuntis, maaari mong dalhin ang iyong health card sa clinic para makapag-prenatal check-up. Ang Mommy Handbook ay naisalin sa iba't ibang wika. May English, Vietnamese, Indonesian at Thai version sa mga OB-GYN clinic o health department na nagbibigay ng impormasyon sa pangangalaga ng kalusugan habang buntis. Bukod dito, ang Ministry of Labor ay nagtatag ng isang resource platform para sa mga buntis na foreign workers sa Hilaga, Sentral at Timog na bahagi ng bansa para sa konsultasyon ng karapatan sa pagbubuntis at trabaho. Taoyan, Foreign Maternal and Child Consultation Center. Telephone 03-2522-5222. Changhua, Foreigner Fertility Consultation Service Center. Telephone 04-839-6532. Kaohsiung, Foreigner Fertility Consultation and Placement Service Center. Telephone 07-615-6926 o 07-615-6900. Malaking pangyayari sa buhay ang magbuntis at manganak. Nagdudulot ito ng malaking pagbabago sa buhay ng pamilya. Kung wala kang balak manganak habang nasa Taiwan, inirerekomenda na kung makikipagtalik ka, gumamit ng angkop na contraceptive. Gumamit ng kondom o uminom ng birth control pills. Bakit ka nagpapahinga? Ano Bakit ka nandito? Napaano ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Pagod na pagod ako. Hindi ako nakatulog. Masyadong napagod. Di ba kaka-day off mo lang? Bakit pagod ka pa rin? Nagtrabaho ako sa ibang lugar nung bakasyon ko. Kakaunti lang ang kita ko. Mas marami doon. Marami. Pahinga muna ako. Pupunta ulit ako doon. Teka, gusto mo bang sumama? Di yata yan okay. Huwag kang matakot. Hindi alam ni Amo. Paano kung mahuli ni Amo? Hindi, ilang beses na akong nakapunta dun. Wala si boss sa mga oras na yun. Shh, huwag mong sabihin sa iba. Dadaling kita dun mamaya. Sobrang pagod dito at kaunti lang ang pera. Ganoon ba? Pag-isipan mo muna. Hayaan mo akong biglit.
Sobrang pagod. Bakit ayaw ko ni boss magpahinga? Ah! 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 Baka, Anong nangyari? anong nangyari sa kamay mo? Bakit ganito? Ang sakit na sugat ko. Magpatingin ka kaagad sa doktor. Hindi na. Masyadong mahal ang magpa-doktor. Bakit? Wala ka bang insurance? Naku, wala ako niyan. Wala. Oo. Sa Taiwan, nagdudulot ng panganib sa sarili ang mga illegal na foreign workers. Nakakapinsala rin sa kanilang sariling mga karapatan. Tingnan mo, nahiwa ang kamay ko. Di ka nag-iingat. Sino sisi mo? Lakad na. Ibigay mo sa akin ang pera ko. Anong pera? Anong pera? Kapag ang isang illegal na worker ay nasugatan sa trabaho, hindi niya matatamasa ang benepisyo ng insurance. Bukod pa dito, hindi mahuli-huli ng gobyerno ang mga illegal na amo at broker. Kaya kapag napagsamantalahan na nila ang foreign worker, napagmalipitan, na-exploit o mga mas grabing illegal na gawain, mas nahaharap sa matinding panganib ang foreign worker. Kukuha ka ng pera sa akin? Sino ka ba? Nagugutom ako ngayon. Kaya magutom ka rin. Madugas ka. Buti nga sa'yo. Higit pa dito, kung nag-absent ang isang foreign worker sa trabaho ng 3 magkakasunod na araw at nawalan ng contact, siya ay tinuturing na nawawala. Ang kanyang employment permit ay babawiin at hindi siya papayagang makaalis ng bansa at hindi rin pwedeng magtrabaho sa Taiwan dahil tumakas at hindi alam kung nasan siya. Kung iligal na nagtatrabaho, pagmumultahin ng hindi bababa sa 30,000 NT, ngunit hindi higit sa 150,000 NT. At maaari siyang tugisin at i-deport sa anumang oras at hindi na pwedeng makabalik pa sa Taiwan. Huwag isakripisyo ang iyong pangmatagalang trabaho, kapalit ang panandaliang kita. Masarap ba yung kinain natin kanina? Ang sarap. Sobrang sarap. Bakit? Mukhang hindi ka masaya. Ay, mukhang kukulangin tayo sa pera. Pagkatapos mong mga anak, magkalayo tayo at nag-aalala ako na nag-iisa ka. Okay lang, unti-unti nating pag-isipan. Siguradong malulutas natin ang problema. Kausapin ko kaya si Amo at magpalipat ako sa mas malapit para lagi kita nakikita. Kung ang mga foreign worker ay hirap sa trabaho, maaari silang mag-apply para magpalipat sa legal na proseso. Huwag subukan ng batas at magtrabaho ng iligal. Tamang paraan ang tumawag sa amo o sa broker para makipag-usap o tumawag sa 1955 hotline para humingi ng tulong. Ano ah? Halika, maupo ka. Anong nangyari? Boss, may tatanong ako sa'yo. Naintindihan ko ang sitwasyon mo. Mayroon ng kaibigan na may pabrika sa Taoyuan. Pwede kitang ipakilala sa kanya para magtrabaho doon. Di nalutas na ang problema mo. Okay ba? Sige po, marami pong salamat, boss. Walang anuman. Dahil masipag kang magtrabaho, mas mataas ang sweldo niya doon. Kung payag ka, mag-process tayo ng pagpalit ng amo. Okay ba? Sige po, gusto ko po. Salamat po, boss. Boss, gusto mo bang magapunan? Libre kita. Huwag na. Karaniwang masipag kang nagtatrabaho. Walang problema. Maraming salamat po, boss. Okay. Ang trabahong legal, stable at practical ang mangmatagalang solusyon. Huwag na huwag matukso sa pansamantalang kita. Magtrabaho ng iligal kung saan makakasama sa iyong kapakanan. Ang bawat bansa ay may sariling mga kaugalian at tradisyon. Natural lang na iba din ang mga legal na pamantayan.
Madalas din na lumalabag sa batas ang maraming mga foreign worker sa Taiwan. Maglaan ng higit na atensyon, mga kaibigan. Sa Taiwan, ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga lugar ng trabaho at pampublikong lugar na may higit na 3 tao sa loob. Pero kung may smoking room, pwede kang manigarilyo sa loob ng smoking room. Bukod dito, hinuhuli din ang nagkakalat ng upos ng sigarilyo. Kung makakakita ka ng prutas o pananim sa tabing daan, huwag mong basta-bastang kunin dahil maaaring may nagmamay-ari nito. Ang pagnanakaw ng mga prutas o pananim o anumang laman dagat, iwasan ang paggawa ng labag sa batas. Ang paggawa ng ingay, mag-ingay sa 10 oras ng gabi at pag-abala sa kapayapaan ng publiko ay pagmumultahin ng hindi higit sa 6,000 NT. Mangyaring mag-ingat at kapag kayo ay nagtitipon ng mga kaibigan, huwag ninyong abalahin ng mga kapitbahay at gawing sanhi ng pagkaabala ng inyong masayang pagtitipon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing sa Taiwan. Maging kotse man, motorsiklo, e-bike o bisikleta, hindi ka pwedeng magmaneho kung nakainom ng alak. Kung lumampas sa itinakdang limitasyon ang konsentrasyon ng alkohol, magmumulta ka ng higit sa 15,000 NT. Kung patuloy ang paglabag, mas mabigat ang magiging multa. Kung nagmaneho ng lasing at naka-aksidente, hindi lamang multa ang kakaharapin, kundi pati na rin ang pananagutan sa batas, kaya't mangyaring mag-ingat. Bukod dito, mag-ingat sa pagsunod sa mga batas trapiko. Kapag nagbibisikleta at ipinagbabawal ang pagbibisikleta sa mga arkada o lakaran ng tao. Sa Taiwan, bawal mangharas, magmalupit o manakit sa mga hayop at hindi pinapayagan ang walang awang pagpatay sa mga aso. Ang sino mang lalabag ay maaaring patawan ng hanggang 2 taon ng pagkakakulong o pansamantalang pagkakabilanggo kasabay ng multa mula 200,000 NT hanggang 2 million NT. Ipinagbabawal din ang pag-aari, pagbebenta at pagkain ng karne ng pusa at aso. Ang mga lalabag sa batas ay pagmumultahin ng mula 50,000 NT hanggang 250,000 NT. Habang nagtatrabaho ang mga migranteng manggagawa dito sa Taiwan, bawal gumamit ng heroin, opyo, morphina, cocaine, marijuana, methamphetamine, at iba pang mga ipinagbabawal na droga. Bukod pa dito, ang paggawa, pagbebenta, pagdadala o pagkakaroon ng mga drogang ito ay iligal. May mabigat na parusa, kaya huwag mong subukang lumabag sa batas. Upang maiwasan ang African swine fever at protektahan ang pag-aalaga ng hayop at kalinisan at kaligtasan sa pagkain sa Taiwan, ipinagbabawal ang iligal na pag-import ng karne mula sa ibang bansa o pagbili ng mga karne na hindi tiyak ang pinagmulan online. Huwag itapon sa recycled food waste, kundi pangkaraniwang basura. May sintensya na 7 taong pagkakakulong at pagmumultahin ng 3 milyon NT ang lalabag. Babawiin din ang work permit at hindi na sila makakapagtrabaho sa Taiwan. Para sa e-bike, kailangan sundin ang mga sumusunod upang gamitin. Una, insurance. Ang lahat ay personal na kumuha ng compulsory car liability insurance para sa kumpanya ng property insurance. May multa na 750 NT hanggang 1,500 NT kapag wala kang insurance. Pangalawa, pagkakabit ng plaka. Kapag pumasa sa inspeksyon, kailangan magparehistro sa ahensyang nangangasiwa at kumuha ng plaka para ikabit. May multa na 1,200 NT ngunit hindi higit sa 3,600 ang lalabag. Huling paalala, kung dumadanas ka ng paghihirap sa Taiwan at kailangan mong humingi ng tulong, bukod sa iyong employer at broker, maaari mo ring tawagan ang 1955 Labor Consultation Complaint Hotline. Libre ang tumawag sa 1955 hotline. Bukas 24 oras, konsultasyon and complaint hotline. Kahit gamit mo ay telepono sa bahay, cellphone, o pampublikong telepono. Nagbibigay din ng serbisyo sa maraming wika ang 1955 hotline. Kung gusto mong magreklamo tungkol sa mga iligal na pangyayari, humingi ng legal na tulong at impormasyon o magpa-shelter at iba pang kaukulang serbisyo ng departamento, maaari kang tumawag anumang oras sa 1955 hotline. Upang maiwasan mawalan ng mga personal na gamit o maging nasa panganib kapag naglalakbay mag-isa para magtrabaho sa ibang bansa, napakahalaga na matutong protektahan ang iyong sarili. Kung nahaharap ka sa ganitong problema dito sa Taiwan, paano ka hihingi ng tulong? Alamin natin. Mga kaibigang migranteng manggagawa, mangyaring siguraduhing maayos na ingatan ang inyong personal
na gamit. Kung aksidenteng nawala ang mga personal mong gamit tulad ng pasaporte, ARC at iba pang dokumento, agad itong sabihin sa iyong amo at broker at pumunta sa nauugnay na opisina para i-report ang pagkawala upang hindi magamit ng masamang tao ang iyong dokumento para gumawa ng iligal na aktibidad at maaari kang masangkot sa demanda. Sa mga nagdaang taon, ang pagkawala ng mga dokumento ng migranteng manggagawa ay nagdulot ng mga krimen tulad ng pagpaparehistro ng peking SIM card para sa panlilinlang at money laundering at iba pa. O ang mga foreign worker ay isinasangla ang kanilang mga personal na dokumento sa mga underground bank upang humiram ng pera, gumamit ng mga illegal na channel para sa palitan at iba pa. Ang mga pagkilos na ito ay maaaring mag-leak ng iyong personal na impormasyon at hindi mo namamalayan na naging kasabot ka na pala sa krimen. Sa huli, magiging pangunahing suspek ka at tatawagin ka ng pulisya o ipapatawag ka ng korte para sa investigasyon. Upang maiwasan ang iligal na paggamit ng iyong personal na impormasyon at mga dokumento, mangyaring bigyan pansin ang mga sumusunod. Una, kapag pumipirma ng isang dokumento, siguraduhin naiintindihan mo ang lahat ng mga tuntunin ng dokumento. Hindi ka mapapahamak nito. Pipirmahan mo lang ito. Halika, pirmahan mo to. Hindi ko maintindihan. Hindi bale. Alam ito ng amo. Pirmahan mo lang dito. Kung ang kontrata, promissory note, o utang ay walang salin sa iyong wika at hindi mo nauunawaan ang nilalaman, huwag mong pipirmahan. Ang pagpirma ng hindi malinaw na dokumento ay maaaring magdulot ng legal na pananagutan. Ikalawa, huwag iwanan ang iyong bankbook, ATM card, seal, passport o residence permit at mga personal na bagay sa ibang tao. Maaaring siya magkaroon ng access sa iyong bank account at gastusin o ilipat ang lahat ng iyong pera. Pangatlo, kung pupunta ka sa bangko para mag-apply ng loan at ilipat ang hiniram na pera sa ibang tao at hindi binabalik ng kabilang partido ang pera sa oras, ikaw pa rin ay may pananagutan sa batas na bayaran ng utang. Paka, kailan mo mababayaran sa akin ang perang hiniram mo nung nakaraan? Oo nga pala. Matagal na to, oh. Pero wala pa rin akong pera. Walang pera? Di ba sabi mo mababayaran mo sa loob ng 1 linggo? Ngayon, nahahabol ako ng bangko. Hiniram ko ang pera sa bangko. Hiniram mo sa bangko? Oo. Ano dapat kong gawin? Kailangan ko ng pera ngayon. Sa makatwid, mag-ingat na huwag makinig sa mga kahilingan ng ibang tao na pumunta sa bangko upang dumaan sa mga pamamaraan ng pautang. Bukod dito, kung ibebenta o ibibigay mo ang iyong personal na pinansyal na account sa isang sindikato ng pandaraya, ikaw ay magiging katulong ng sindikato ng pandaraya na gumawa ng krimen ng pagtulong sa pandaraya sa ilalim ng batas, kriminal at mga krimen ng pagtulong sa money laundering sa ilalim ng Money Laundering Prevention Act. Sa huli, ipinapayo na ikaw na mismo ang mag-asikaso ng mga kaugnay na bayarin ng mga ahensya, lokal man o internasyonal upang maiwasan ang mga alitan. Pang-araw-araw na buhay man o sa lugar ng trabaho, kung makatagpo ka ng sexual harassment na hindi ka komportable, dapat kang humingi ng tulong upang maiwasan mo ang pang-aabuso. Habang nakikipag-usap ka sa boss mo at hinahawakan ka niya sa anumang parte ng katawan at hindi binibitawan ng kamay mo at nakakaramdam ka ng pagiging hindi komportable, ito ay maaaring ituring na sexual harassment. Bukod dito, ang makahulugang pagtitig sa iyong katawan, pagsubok magmasid, lihim na pagkuha ng larawan, pagpapakita ng katawan, paggawa ng mga kilos na may sexual na pahiwatig o pagpapakita, pagpapadala o pagkalat ng malaswa o hindi ka nais-nais na mga salita, tunog, larawan o video ay sakop din ng sexual harassment. Ang pagtatanong tungkol sa sexual na pribadong buhay o paggawa ng mga bastos na biro na nakaka-offend ay maaaring ituring na sexual harassment. Kung ang employer, ahente, katrabaho o kliyente ay gumagamit ng trabaho, sahod, promosyon o parusa bilang pabor o banta para mangharas, ito ay labag sa batas. Kapag nakaranas ka ng ganitong gawain, maaari mong gawin ang mga sumusunod upang protektahan ang iyong sarili. Agad na itigil ang aksyon ng tao. Ipaalam ito sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan o pamilya. Magtala ng mga detalye ng insidente at mag-record ng ebidensya para sa posibleng ulat sa pulisya at legal na hakbang. Kung sa kasamaang palad, nakatagpo ka ng sexual na assault, mangyaring manatiling kalmado muna at huwag iritahin ang salarin upang mapigilan na baka gumawa ng mas marahas na pagkilos. Pasabay nito,
Bigyang pansin hanggang maaari ang lokasyon at kapaligiran at tandaan ang mga katangian ng gumawa ng krimen upang makatulong sa imbestigasyon ng pulisya. Pagkatapos ng insidente, huwag ilipat ang mga bagay sa pinangyarihan. Huwag magpalit ng damit o mag-shower. Kaagad na humingi ng tulong sa mga kalapit na kapitbahay o tindahan. Pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at medical center upang suriin ang mga pinsala at kolektahin ang buhok at semilya ng salarin upang mangolekta ng ebidensya. Kung ang isang kaibigan ng isang foreign worker ay nakatagpo ng pinaghihinalaang sexual na harassment o assault, maaaring tawagan ang 113 Protection Hotline, ang 1955 Labor Consultation at Complaint Hotline, at ang 110 National Crime Reporting Hotline para sa tulong. Ang human trafficking ay isang iligal na gawain na mahigpit na ipinagbabawal sa buong mundo. Kung makita mong ikaw o ang iyong mga kaibigan ay biktima nito, agad na humingi ng tulong at maghanap ng paraan upang makaligtas. Dahil kadalasang itinatago ang mga krimen na ito, paano natin malalaman kung may nangyayaring human trafficking? Narito ang ilang mga palatandaan. Una, kung ang employer o sino man ay kumukuha ng malalaking hindi malinaw na bayad mula sa iyong sahod o bigla na lang binawas ito, at kung malaki ang diferensya ng iyong trabaho at sahod, maaaring may kinalaman ang iyong employer sa human trafficking. Gayun din, kung ang iyong oras, lugar o kondisyon ng trabaho ay hindi makatarungan kumpara sa iba, maaaring magpahiwatig ito ng human trafficking. Pangalawa, hinihiling sa iyo ng iyong employer o ng sinuman na makisali sa sex trafficking. Ikatlo, kung ang employer o sinuman ay kinukuha ang iyong mga organ, ito ay malinaw na isang kaso ng human trafficking. Maaaring gumamit ang mga sindikato, human trafficking, ng iba't ibang iligal na paraan tulad ng pananakit, pagbabanta, pagkulong, pagmamasid, droga, panlilinlang, pagtatago ng impormasyon, maling utang at pagkakulong ng mga dokumento upang pagsamantalahan ang mga biktima sa sexual, labor exploitation o pagkuha ng kanilang mga organ. Kung ang isang kaibigan ng isang foreign worker ay nahaharap o nalalantad sa anumang pinaghihinalaang human trafficking, maaari niyang tawagan ang Anti-Human Trafficking Hotline sa 02-2388-3095, ang 1955 Labor Consultation Complaint Hotline at ang 110 National Report Hotline. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang natatanging kaugalian, tradisyon at gawi. Kapag ang mga dayuhang kaibigan ay unang dumating sa Taiwan, maaaring hindi nila nauunawaan ang lokal na kultura. Maaaring magdulot ito ng kalituhan o makakaligtaan ang mga interesting na aktibidad dahil hindi pamilyar sa Taiwan. Kaya tara, samahan nyo kami upang matutunan ang kultura at tradisyon ng Taiwan at tuklasin ang mga masaya at kapana-panabik na lugar dito. Kung ikukumpara sa mga bansa na may iisang relihiyon, mas diverse ang relihiyon sa Taiwan at mas bukas ang mga tao sa iba't ibang pananampalataya. Ayon sa batas, bawal ang paglimita sa kalayaan sa relihiyon. Kaya't sa Taiwan, maaari kang magpatuloy sa iyong relihiyon ng walang takot. Gayunpaman, ang mga pangunahing relihiyon ng karamihan sa mga Taiwanese ay Budismo, Taoismo at iba pang katutubong paniniwala. At kabilang sa mga paniniwalang ito, mayroong ilang karaniwang mga ipinagbabawal. Halimbawa, kapag kumakain, hindi pwedeng iwanan ang chopstick na nakatusok ng patayo sa isang mangkok ng kanin dahil para itong galaw na ginagawa ng mga Taiwanese kapag nag-aalay ng insenso para sa mga kaluluwa o yumaong tao. O kaya sa mga ospital sa Taiwan, wala ang ika-4 na palapag dahil magkapareho ang tunog ng pagbigkas ng kamatayan sa Chinese. Ang ika-7 buwan ng lunar calendar ay tinatawag na Ghost Month sa Taiwan, kung saan naniniwala ang mga tao na ang mga kaluluwa ay bumabalik sa mundo kapag bukas ang Ghost Gate. Kaya't maraming Taiwanese ang hindi naglalaban ng damit sa gabi, hindi tumutunog ng sipol at iniiwasan ang magtampisaw sa dagat o ilog.
Nararapat na tandaan na ang mga Taiwanese ay hindi masyadong pamilyar sa mga relihiyosong tradisyon tulad ng Katolisismo, Kristyanismo at Islam at maaaring hindi naiintindihan ang mga tungkol sa mga gawi sa pagsamba at mga bawal na pagkain. Gaya ng mga Muslim na hindi kumakain ng baboy at hindi humahawak ng insenso at maaaring magdasal ng 2 beses sa isang araw, mainam na makipag-usap ka sa iyong employer tungkol sa iyong mga nakaugalian sa relihiyon, oras ng pagsamba at mga pinagbabawal na pagkain upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Basta makipag-usap sa isa't isa ng maaga at igalang ang isa't isa. Sa Taiwan, kung ito ay pagpunta sa simbahan para sa misa, pagsamba sa moske, templo ng Buddhist upang sumamba sa mga banal na kasulatan ng Buddhist at mga imahe ng Buddha o pagdarasal sa bahay sa umaga at gabi, lahat ay malayang sumamba sa sariling relihiyon. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang espesyal na piyesta at ganun din sa Taiwan. May mga mahalagang selebrasyon dito na may mga espesyal na seremonya at tradisyon. Minsan, nag-aasikaso ang mga pamilya bago ang piyesta. Maaari ring sumali ang mga migranteng manggagawa at maranasan ang kakaibang kultura ng Taiwan. Ang unang pinakamahalagang pagdiriwang sa Taiwan ay ang Spring Festival. Bago ang Chinese New Year, nagsisipaglinis ng mga bahay at naglalagay ng spring couplets ang bawat pamilya. Ang gabi bago ang bagong taon, tinatawag na bispiras ng bagong taon, ay nagsasama-sama ang pamilya para maghapunan, magbigay ng red envelope at magbigay ng mga pagbati para salubungin ang bagong taon. Sa panahon ng bagong taon, may mga espesyal na kahulugan ang mga pagkain sa hapag. Halimbawa, ang labanos ay katunog ng Hai Cai Tou na nangangahulugang swerte. Ang isda ay katunog ng Yu, kaya't ito ay simbolo ng kasaganaan. Ang Jekai, mustasa, ay may kahulugang mahabang buhay. Kaya't sa bispiras ng bagong taon, madalas makita ang mga pagkain ito sa mesa. Pagkatapos ng Chinese New Year, naroon ang Lantern Festival. Ang Lantern Festival ay ang unang full moon night ng lunar year at bawat sambahayan ay kumakain din ng bilog na malagkit na bola na bigas. Ang tangyuan ay maaaring pula, puti, linga flavor, peanut flavored o maalat na glutinous rice balls na binalot sa karne. Ang bawat isa ay may sariling natatanging lasa. Nagkakaroon ng mga lantern riddle contest sa mga templo at lantern festivals sa iba't ibang lungsod. Makikita rin minsan ang mga batang may mga parol sa kalye, kaya't sobrang saya ng kapaligiran. Sa tagsibol at tag-init, ang pinakamahalagang pista ay ang Dragon Boat Festival. Sa panahon ng Dragon Boat Festival, tiyak nakakain ng matang ang bawat sambahayan. Ang mga mas partikular ay tradisyon mangolekta ng tubig sa tanghali, maligo sa tanghali, maglaro ng egg balancing sa tanghali at pagsasabit ng moksa sa pintuan para ilayo ang masamang espiritu. Ang dragon boating ay isa rin sa mga sikat na aktibidad sa panahon ng Dragon Boat Festival. Sa nakalipas na mga taon, maraming mga foreign worker ang lumahok din sa paliksaan ng karera ng Dragon Boat. Maaaring naisin ng mga kaibigan na interesado na sumali at maranasan ang kapaligiran ng Dragon Boat Festival sa Taiwan. Ang ika-7 buwan ay karaniwang kilala bilang Ghost Month sa Taiwan, habang ang Hungry Ghost Festival ay isang festival sa ika-7 buwan ng lunar calendar. Paniniwala ng mga taga-Taiwan na sa unang araw ng ika-7 buwan ng lunar calendar ay magbubukas ang gate ng mga multo at babalik ang mga kaluluwang malungkot mula sa ilalim ng lupa. Kaya't sa ika-15 araw ng buwan sa Hungry Ghost Festival, may mga engranding seremonya sa mga templo at paghanda ng handog sa mga kumpanya, komunidad at sambahayan upang magdasal para sa kapayapaan at magbigay galang sa mga multo at Diyos. Pagdasal para sa kaligtasan. Pagdating ng taglagas, ito ay ang Mid-Autumn Festival. Ang Mid-Autumn Festival ng Taiwan ay katulad ng Moon Prayer Festival ng Thailand at ang Moon Viewing Festival sa Vietnam. Sa Taiwan, may mga tradisyon sa pagdiriwang Mid-Autumn Festival tulad ng pagmamasid sa buwan, pagkain ng mooncake at pagkain ng pomelo. Sa tuwing Mid-Autumn Festival, naghahanda na ang mga Taiwanese mag-barbecue bilang aktibidad. Sa Mid-Autumn Festival, ang amoy ng inihaw na karne ay amoy sa mga kalsada at iskinita. Karaniwan ang barbecue kung saan nagsasama-sama ang pamilya at mga kaibigan na masayang nag-iihaw at nagdidiwang ng Mid-Autumn Festival. Para sa mga foreign worker na unang dumating sa Taiwan, saan sila maaaring pumunta sa kanilang bakasyon? Susunod, tingnan natin ang mga sikat na tourist attraction sa Taiwan.
Sa hilagang rehiyon, ang sikat sa mundong landmark na Taipei 101 ay isang sikat na atraksyong panturista para sa maraming dayuhang turista. Maaari mo ring maranasan ang mga makasaysayang monumento at mga tunay na delicacy sa Palace Museum at Shilin Night Market. Kung gusto mong maging malapit sa kalikasan, pagkatapos ay ang magandang tanawin sa Sun Moon Lake sa gitnang Nantou, pati na rin ang pagsikat ng araw, dagat ng mga ulap at Shenmu Group ng Alishan at Chiayi ay tiyak nakahanga-hanga sa iyo. Ang isa pang magandang lugar upang maging malalim sa kalikasan ay matatagpuan sa silangang Taiwan. Ang Taitung at Hualien ay sikat sa mahimalang pagkakagawa ng kalikasan. Taroko man ito o Chingsui Cliff. Ang mga ito ay world-class na natural na landscape. Sa katimugang rehiyon, ang pinaka-natatangi ay ang sinaunang kabisera ng Tainan na tahanan ng maraming monumento sa antas ng bansa, kung saan ang Confucius Temple, Anping Castle, Eternal Golden City, Chikan Tower at iba pa ay ang pinakasikat sa mga iskinita ng Tainan. Mamamangha ka at may isang ilusyon ng paglalakbay sa oras at espasyo. Siyempre, ang tanawin ng Taiwan ay higit pa doon. Kung alam mo pa ang tungkol sa turismo ng Taiwan, maaari mong tingnan ang website ng multi-language ng Tourism Department. Siguradong mayroong maraming hindi inaasahang kayamanan ng kaalaman. Bukod sa mga lokal na folk festival, sa pagsasaalang-alang sa mahirap na buhay ng mga foreign workers sa Taiwan, ang mga pamahalaan ng county at lungsod ay magsasagawa rin ng mga festival mula sa iba't ibang bansa. Halimbawa, ang Songkran Water Festival sa Thailand, Eid al-Fitr Day sa Indonesia at iba pa ay nagbibigay sa iyo ng iba't ibang mga katutubong festival at pagyamanin ang iyong karanasan sa buhay sa Taiwan. Kasabay nito, inatasan din ng Ministry of Labor ang mga istasyon ng radyo na gumawa at mag-broadcast ng mga programa sa radyo na wikang banyaga. At ang impormasyon sa mga pista at aktibidad sa iba't ibang lugar at mga istasyon at nilalaman ng programa na maaaring tingnan sa Karapatan ng mga Manggagawang Dayuhan website. Sa huli, nais naming ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa pagdating ng ating mga kaibigang migranteng manggagawa sa iba't ibang bahagi ng Taiwan, maging sa mga pabrika ng industriya o sa mga komunidad ng tirahan. Palagi naming nakikita ang inyong kasipagan sa pagtatrabaho. Dahil sa inyong pagdating, napunan ang kakulangan sa lakas paggawa sa industriya at mga tahanan. Naway maging maayos ang inyong trabaho at masaya ang inyong pamumuhay dito sa Taiwan. Lubos kaming nagpapasalamat. Napakabuti na naririto kayo